Magandang araw po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man kayo, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina po kayo at ako'y inyong samahan sa ating talakayan. Nagsalita na po si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue ng kanyang pag-alis sa kabinete ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang Secretary ng Department of Education. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ay mahaba ang listahan niya na mga dahilan ng kanyang pag-alis sa Department of Education. Una ay ang tungkol sa budget. Ito raw po ay mishandle ayon kay Vice President dahil mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng sambayanan at kung siya ay mananatili sa kanyang pwesto ay patuloy lang itong mangyayari. Kaya siya ay umalis na lang. At ang ikalawa naman sinasabi niya ay tungkol sa personal. Bagamat walang sinabing detalye si Vice President Duterte tungkol sa personal na bagay na iyon, ay kung anyong natatandaan ay nagkaroon ng lamat ang samahan nila ni First Lady Risa Araneta Marcos. Nang kapanayamin si First Lady ng isa sa mga reporter, ay sinabi niyang nagulat siya sa ginawa ni Vice President Sara Duterte dahil nang nagsasalita si dating President Rodrigo Duterte tungkol sa banat niya kay President Marcos, ay sinabihan niya itong bangag o drug addict, ay tumawa raw si Vice President Sara Duterte na ikinagulat ni First Lady Risa Marcos dahil hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Vice President Sara Duterte na kanilang kapartido at kaibigan ng pamilya. At siya, siyempre, ay nasaktan sa hindi niya inaasahang reaksyon ni Vice President. At dahil dito, sinabi niyang, tama ba yun? Tama ba yung kanyang ginawa? Diba? At dahil dito nga, ay nagkalamat at nag-umpisa ang kanilang lumamig na pagkaibigan. At siguro, na hindi na rin komportable si Vice President Duterte sa kanyang pwesto bilang Secretary of Education, kaya isa rin yun sa dahilan na sinasabi niyang personal na bagay na siya hindi na komportable sa kanyang pwesto dahil nga sa nangyaring yun. At sa ngayon, kabi-kabila po ang bangayan, patutsadahan at siraan ng mga highest officials na ating pamahalaan. Kanya-kanya po silang banat, lalo na sa Pangulo. At ito po kaya ay dahil sa politika, dahil sa nalalapit na eleksyon, kaya sila ay nagpapapogi at nagpapaganda ng image sa ating sambayanang Pilipino. Hindi po ba dapat na sila ay makipagkaisa at magtumulong sa ating pamahalaan upang mas resolba ang suliranin ng ating bansang kinakaharap sa ngayon. At hindi ang kanilang sariling interes ang kanilang pinagkakaabalahan upang sila ay mapansin ng madlang Pilipino.
At tayo ay ating pamahalaan ay nakikipag-alyansa sa mga iba't ibang bansa tulad ng Amerika, Japan, Vietnam, Australia, Canada, at UK at iba pa upang kung sakaling kailangan natin ng tulong ay merong tutulong sa atin. Pero tayo mismo na mga Pilipino ay hindi nagtutulungan at hindi nagkakaisa. Ano po ang masasabi nyo dito? I-comment nyo lang po sa ating comment section ng YouTube channel, Madam Issue. At sa mga siraan at banatan at patutsadahan ng mga ating mga opisyalis ng ating pamahalaan ay nakakaapekto po ito sa mga investor. Sino pa bang mag-i-invest kung ganito kagulo ang mismong mga pinuno ng ating pamahalaan? Di po ba? At ito ay dapat na isinasaalang-alang ng mga opisyalis na dapat isa-isang tabin muna nila ang politika at ang kanilang pansariling interes para sa ikauunlad at ikaresolba ng mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Di po ba? At kung sila ay tunay na Pilipino at nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, sila ay makikipagtulungan at ang bansa muna ang kanilang unahin at hindi ang kanilang pansariling interes o ambisyon. Di po ba? Ano po masasabi nyo? Comment lang po sa ating comment section ng Madam Issue. At hanggang sa muli po na ating pagtalakay at inaasahan ko po uli ang inyong pagtangkili sa ating programa na Madam Issue. At hanggang sa muli po, ako po ang inyong ka-issue, nagpapaalam at nagsasabing have a pleasant day. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panahon na inyong inukol para makinig at manood sa ating talakayan. God bless us all. Thanks.